Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga nag-trend na stock at saka yung mga in-screen natin kahapon na umakyat din, no? So yung iba na hindi, natulog muna, na nag-sideways muna. So check natin, sinabay ko pa rin siya sa mga panibago kong screen. So ang ginagawa ko ngayon guys, daily ako nag-i-screen ng stock ng mga possible na umakyat. So mayroon kasi akong ginagawang study bakit ko ginagawa 'tong, pag-i-screen ng daily 'no. So meron akong ginagawang study. So soon, sa group chat, sasabihin ko lang din sa inyo bakit ko ginagawa. So para naman ma-inform ko kayo para just in case ginagawa niyo din daily 'to sa, inyong, daily task ba, dinadagdag niyo sa mga schedule niyo na mag-screen ng, stock daily ano. So ayun guys, simulan natin dito guys sa aking channel. Please don't forget guys sa aking channel, Possessional Traders PH. Kung bago ka na sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-like ang ating like at saka subscribe ang ating channel. So sa mga newbie o bago lang sa stock market guys, please don't forget to watch this buy signal lesson. So dito sa buy signal lesson guys, dinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, tsaka paano ka mag-position or mag-buy or sell. So paano ka rin mag-cut loss, paano ka mag-position sizing, dinidiscuss ko yun guys, no. So dito sa iba yung mga lesson, nasa baba din yan ng description below. Check nyo lang din, check nyo lang din yan, kasama yan dun sa baba. Ganon din tong 10% gain monthly rule at saka yung my earnings or loss in stock market, nasa baba din ng description below. Check nyo lang guys, no. So wag nyo rin kalimutan guys ang aking Positional Traders PH, yung Facebook page. So like nyo na rin to guys. So nagpo-post din po ako dito, pwede kayo diyan magtanong, mag-message regarding sa mga stock. Yan, pwede nyo akong reach out diyan. So, pwede kayo mag-message dyan regarding stock o magtanong. So, kung gusto niyo mas mabilis yung reply, nandun sa messenger ko, sa personal at saka sa Facebook ko, sa account na personal. So, nandiyan din sa description below. So, nagpo-post din ako dito guys sa Call Financial Traders Investors sa halos lahat ng call group, no. So, may BPI, may Metro, BDO. So, ayan. So, check nyo lang guys. So, nagpo-post din ako dito guys. So, may mga information din ako na pinopost dito. Check time to time. Check nyo guys. So, check natin yung global. So, check natin down ng 0.56. Crude oil up. So, sign na ba ito na ng uh, mga oil companies atin na umakyat? Yung gold futures down siya ng 0.4. So, I hope na mamaya yung ating PSE natin is up. No, so simulan natin dito kay dito. Ayan, so maraming nagtatanong pa rin sa akin dito kay dito. So dito guys, ano lang to, pa-clean lang natin yung ano to, yung discussion kay dito. So wag natin masyadong abaan, wag natin abaan mga 10 minutes, no. Masyadong mahaba. So 55 yung RSI niya. Ang trade plan dito guys, so ang discussion dito sa trade plan. So sa akin ang trade plan ko rin dito. So halos dito guys sa channel ko, ang dinidiscuss ko dito yung trading plan, no. So kung bago ka lang sa akin channel, baka mamaya medyo nawiwindang ka o medyo kakaiba sa iyo, no. So ang dinidiscuss ko talaga dito guys, yung trading plan. Paano mo paano mo siya i-execute yung mga trading plan mo kapag gumagalaw na mismo yung market. So sa mga wala pang average dito or position, so just in case kung ayun yung mapo mo, mas maganda yung end of the day ka na lang bumili. Yung before closing, doon ka na lang bumili. Ngayon, ang pinaka-idea dito sa dito, so just in case nakikita mo mag-close above 7 pesos, bumili ka. Ngayon, kapag hindi mag-close below 7 pesos, hindi siya mag-close above 7 pesos, ayan, abang ka na lang muna dito sa mga level na mga lapit sa 6.11. Ito yung 6.11 guys na nilagyan ko ng 6.11 kasi yun ang di ba bentahan nila ng swap ng share. So ang 6.11 para sa akin yan, or tinitingnan ko siya as a fair value ng dito CME. So yun, bakit nagkaroon ng 6.11?
possible based sa fair value, yun na yun ang binagbabasihan ng sa PSE or ng UDENA or dito sa CME regarding sa computation. So mga 6.11 yung fair value. So mga possible mga ganyan. So kasi wala naman tayong makita sa kahit sa broker natin, kahit call wala akong makita doon sa kahit call na study na fair value ni dito CME. So ina-expect ko na ito na tong 6.11 dahil dyan sila nag-close sa 6.11 hindi doon sa 6.9, ito na siguro talaga yung fair value niya. So just in case hindi mag-close sa 7 pesos above, abang ka dito sa mga 6.11 or dito sa may breakout na to, itong breakout na pwedeng tranches buy ka muna. So tranches buy mga 6.34 o 6.35 diyan mga abang mo. Ano ba close nito? 6.30 ayan, diyan mga abang mo. So ngayon kapag nag-dip pa rin, just in case sa opening pa lang no, gusto mo makasalo kasi mag-opening pa nito, opening pa lang malilikot na yan. Ang gagawin mo dito guys, 5 minutes chart ang gamit mo. 5 minutes, kapag mag-enter ka, 5 minutes lang. Sa opening pa lang, huwag ka na muna sumama. Huwag mo na samahan sa opening. Sa ano ka lang, sa sumali sa yung mga after 15 minutes kapag kalmado na. Ganito yung guys, i-discuss ko sa 5 minutes para makita nyo. So, kapag ganito, di ba, nagda-down siya, abang ka muna ng mga candle na solid candle. So, mga tulad nito, kapag nag-down siya, so, ayan, kapag nakakita ka ng mga candle na hammer, ayan, tapos na sinundan pa ng ganyan, tapos gumagawa siya ng support, doon ka lang kumuha. So, ganyan. Pero kapag nakakita ka niyang gumawa ng support, tapos nag-up, tapos nabasag ulit, abang ka ulit sa panibagong support na ginagawa. So, ayan guys, no? So, info lang. Then, katapos nito, so, mas maganda para maiwasan nyo kayong mapomo, mas maganda bumili kayo sa before closing para alam nyo na kung saan kayo pwesto or gagamit kayo ng 5 minutes tapos laruin nyo ng bounce, no? So, baka mamaya hindi naman siya mag-close above 7 pesos, sayang naman. So, ayan. Next natin si MM. So, MM guys, so nagkaroon to ng pullback, no? So, hindi pa rin natin na-expect yung RSI na kasi nito, overstretched na masyado. So, sinasabi na rin natin sa group chat na medyo mag-ingat na kung pwede mag-sell ng 50% para madali na rin din pumasok. So, net profit nito may lumabas sa 14.79 million. Earnings nito, so maganda earnings na third quarter. Kaso nga lang, hindi siya nakahabol na masyado. So, halos sakto lang din yung ginawa natin na channel. Ayan, so ilan yan, lumagpas lang ng 5.2. So 5.19 yung channel natin. So close na close lang. So hindi na natin, actually mga ganito hindi ko na inaalis yan guys kasi reference ko na yan. So ayan, gagamit lang tayo dito ng pivot retracement para alam natin kung sasalo. So kapag mga ganitong style, kapag may nagtatanong sa akin na paano gumamit ng pivot retracement, kapag wala akong makitang mga loan, mga ganito na malapit dito sa simula ng uptrend. So dito ako sa sideways taga nakuha. Ayan, 3 pesos tapos 5.2. Ayan. Sideways. Kapag may nag-dip malalim, so doon ako kumukuha. So saktong-sakto yung parang nakita ko dito sa ginawa ng MM. Parang inabangan talaga yung ginamitan ng pivot retracement yung bounce. So kung makikita mo yung 5 minutes ito, may bounce to sa 5 minutes sa 4.7. So ayan no. So nag-low pa siya ng 4.67. Ngayon, just in case para gusto mo sure ka makakuha talaga, ang nakikita kong magandang i-bounce dito sa 4.36. 4.36 guys, magandang saluhan. So 5.20, 5.36, magda-down sana ng 16%, okay na yan. Kasi dito sa 0.5 sa 4.10 0.5 ng pivot retracement, malalim na masyado yung masyado nang malalim yung 0.5 na to. Ayan. So 5.20 sa 0.5, ayan, dito 4.10. Masyado nang malalim.
So 21%, masyado na malalim 'yan. So possible dito sa mga 4.36, 4.4. So baka nga mag-hold pa nga sa 4.5 'yan eh. So nasa gitna ng 0.236 at saka 0.382. So possible mag-dip lang malapit sa 4.4 tapos rebound sa at maglaro sa ibabaw ng 4.5. So ayan, 'yun ang magandang laro. Tapos diyan ka magbobodega para in the future malay natin maging double dragon din 'to ang style ni MM. Ayan guys, no. So manage nyo lang muna yung risk nyo dito, abang muna kayo sa mga bounce sa 4.5 malapit or mag-set na kayo ng 4.5 ng buy signal mo. So medyo malapit na sa katotohanan 'yan. Kung susukatin natin simula doon sa 5.2, ayan. Tapos 4.5. Tingnan natin, 4.5. So 13%, so pwede na. No, pwede na ang 13%. From 5.2 to 4.5. Ayan. So pwede na 'yan. So next natin si WPI. So ayan, congratulations sa mga nakakuha kay WPI. So isa ito sa mga diniscuss natin sa sa potential na mag-up, no. So ayan. So kung hindi ka pa nakapag-sell dito, ang nagustuhan ko dito yung net profit, no, 4.13, ang ganda. Tapos yung break nga ng ng sa RSI na to. Ang ganda pa rin laruin to ni ang ganda pa rin laruin to ni WPI lalo na kung may magandang ang average na nasa below 0.63 kasi may volume talaga siya guys. Tapos yung niya, yung crossover ng 200 at saka 50. Ngayon ang possible na target price dito, palitin lang muna natin. So 2 years. Ayan. Ayan guys, no. So medyo 0.86 ang tinitingnan muna natin dito. Yung 0.86 na yan na level na yan. From 0.72. Yan. So mabilis lang ang laro dito guys kay kay WPI. Malikot masyado to. 19% yan guys, no. Yan ang tinitingnan natin yan. So pwede rin tingnan natin tong 0.77 kasi parang nauuntog siya dito sa 0.77, 0.78 diyan sa level na yan. So medyo mabilisan laro dito. Ngayon kapag satisfy ka na sa profit mo, ayan, i-sell mo na. So ang nagustuhan ko kasi dito yung gumagawa ng bandera o gumagawa ng down box tapos nag-break dito sa level na to. Yan, nag-break sa 0.68. Ayan. Next natin, BLL. Next tayo BLL. So ito kasama to sa mga na-discuss ko nung yung mga possible na umakyat. Kahapon lang guys, no. So net foreign 6.18 ang pumasok, MACD bullish na bullish, RSI check natin. So overbought na rin yung RSI. So check natin yung volume. So ang nagustuhan ko lang dito kaya yung volume niya na itong malaking to. So before bago siya umakyat, yung volume ang laki kasi. Tapos dito above ang average niya, above naman sa yung volume above sa average. Ang average kasi 6.52 million. Ang current volume niya is 6.88, so above. So okay siya. So kung may hawak ka dito, hold mo lang muna. So titingnan natin kung kaya basagin tong resistant na 4.38. Ayan. 1.36 ayan. So mayroon pang 8% na possible. Tapos magkaroon ng sideways niya sa ibabaw, yun ang maganda. So hold lang muna kapag mayroong hawak. Kapag wala, manage mo na lang yung risk mo. So maganda naman yung balik niyan kapag long term mo guys, no. Kung sakaling gusto mo i-long term to, maganda naman kasi ito ang return sa iyo. So balikan niyo na yung video ko yung kahapon regarding dito sa BLL. So na-discuss ko na to. So CPG kasama din tong CPG sa na-discuss ko kahapon na mga possible na umakyat na stock, no guys, no. So I hope na naantabayan niyo yung mga upside na potential stock na ina-upload ko. So CPG. So overbought na rin to guys, no. So
MACD nito bullish na bullish pero may volume to guys, no? Kita mo yung volume yan, laki ng volume mo. So, ang volume niya 38.77 M. Ang average lang is 10 million. So, manage mo lang yung risk mo dito kay CPG. Ngayon, kung gusto mo, tulad na i-discuss ko doon sa kahapon, ito yung target price mo na possible kung kaya mo i-hold siya na matagal. Pero kung kontento ka na sa earnings mo, sell mo na. So, ayan, no? So, manage nyo lang yung risk nyo dito kasi nakaangat-angat na. Kasi kapag bumili ka dyan, baka mamaya mag-retest dito, mapakatlos ka. Kaya mas maganda talaga yung position sizing mo, napaka-importante sa mga ganito. Ayan. So, ALLHC. So, kasama pa to guys sa na-discuss ko nung kahapon regarding sa potential stock na aakyat, no? So, ayan. So, net foreign may pumasok na 15.19 million. So, ang daming ayan, no? So, bullish na bullish din yung MACD, nag-crossover na. Tapos, RSI nito guys, ayan, no? So, kayang-kaya pa. 73, may ano pa siya, may 83. So, may 10 pa na kailangan. So, ang gusto ko kasi dito yung crossover ng 100 tsaka 200, tsaka itong 200 tsaka 50. Solid candle yan guys na ALHC at tsaka malaking volume. So, ayan. So, ang tinitingnan natin next target dyan, itong 3.38. Ayan guys, yung level na yan. 3.38 ang tinitingnan natin na susunod. Wait a moment. Nagugulo. Ayan. So, yan ang next target. 9% din yan guys, no? Manage mo lang yung manage mo lang yung risk mo dito kasi ito sa 2.9 breakout, yan dapat yung mga inaabangan mo. So, kung bakit isa tinitingnan ko din ko to kahapon at bakit ko diniscuss din ito at sinama ko doon sa potential dahil ito rin nakikita ko yung 2.9 na breakout at saka yung consolidation dito pattern. So, ayan, congratulations sa mga nakahawak na to, naka 10% agad kayo. So, baka naman guys. So, CNPF, yan, isa pa to. Kasama. So, halos yung mga diniscuss ko guys na potential stock na umakyat. So, sa akin, tinitingnan ko sa mga dinidiscuss ko na potential stock, mga 70% yung winning rate, yung winning. So, yung 30%, sa 30%, yung mga 10% yung sideways o 15%, mga ganon. So, yun lang muna ini-studyhan ko. Kasi nga may akong ginagawang study dito guys, bakit ko ginagawa yung potential stock na yan. So, at saka daily ko siya ginagawa para magawa ko yung ini-study ko. So, hindi lang ako trader, kundi mayroon akong ginagawa ring study. So, para mabuild ko maayos yung yung system ko. So, ayan. So, net foreign may pumasok na 2 million. So, ang target natin dito kasi guys, ito nga yung just in case iyan yung level na yan. So, may 3% up pa, no? So, naka 2% up to. Ang gusto ko kasi dito kay CNPF, so, yung nagkaroon ng pandemic, bumaba siya nung January, November hanggang January, consolidation lang. Tapos after ng pandemic, kita mo naman bullish na bullish. Ngayon, kung kaya natin may hold to, ayan, ibig sabihin, nagkaroon siya ng pandemic, tapos pagdating ng August, naka-recover pa siya, ayun pa, angat na angat. So, matibay itong company to. Kaya maganda siyang i-hold. Ayan, para sa akin lang guys, no. Yun lang ang tinitingnan ko kasi during pandemic, grabe yung umangat pa siya, naunahan niya pa yung ibang blue chip. So, di ko lang alam to kung CNPF na to, kung blue chip to guys. So, check nyo lang guys, no? Tsaka yung mga news dito kay CNPF. Next natin si Cebu. Yan, Ito si Cebu, na-discuss ko to nung linggo. Na guys, no, yung check nyo lang yung upload ko nung linggo. So, bumagal na naman ako. Bumagal na naman. Ano naman bagkalan, no? Ayan. Bumagal na naman tayo guys, Ba naman. Patapos na.
So ayan. So Cebu tayo. Kay Cebu, ang tinitingnan natin dito, dahil na-discuss natin 'to ng ano, ng linggo. Ito yung guys tinitingnan natin guys, no. So wag mo masyadong tingnan yung ano, yung RSI nito guys, kasi ang tinitingnan natin 'to guys, hindi naman natin 'to iniisip na aakyat agad. Ang ano, ang atin lang dito guys, ang tinitingnan natin dito kaya natin ba i-hold siya at least 6 months hanggang 6 months or hanggang 1 taon. So, ayan. So siguro naman sa loob ng 6 na buwan kaya nang basagin 'tong ₱54 na 'to, 'di ba? So ayan, so ang return sa'yo is 19%. So siguro naman sa loob ng 1 taon, ayan, so medyo maganda-ganda na siguro yung mga international flight, ayan ang ibalik sa'yo. So yan ang tinitingnan natin. So kay Cebu, kasama din si Mac. Gano'n din yung tinitingnan ko din kay Mac. So hindi ko siya hina-hype, kumbaga tinitingnan natin yung mga possibility na ito si Cebu kasi kasama yan sa blue chip. So yan ang tinitingnan ko kay Cebu kung kaya mong i-hold ng 6 months or 1 year. Ayan. So next natin PHR. So may nagre-request pa rin nito. So dito tulad nga parang na ano yata dito na tawag doon, nauntog sa ano, sa moving average 200. Ayan. So 54 may momentum pa rin naman. MAC din ito. So ayan. So bullish pa rin ang MAC din ito. Ayan. Pagdating dito guys sa petsa, nauntog siya sa moving average, so saktong-sakto. So, moving average yun, average 3.15. So ito, nag-high siya ng 3.18, mag-open siya ng 3.16. So nag-down pala siya ng 8%, ang lalim. So, sa mga ganito guys, solid pa naman din to, at saka halos pares yung volume. Mga ganito, kung hindi mo naman kaya siya hawakan ng medyo nagse-shake ka talaga, mag-take profit ka na ng 50%. Yung mga ganito, sa tingin mo, closing pa lang, mga diskarte ba guys? Kapag closing pa lang, nakikita mo mag-close ng ganitong kalalim, malaking candle, mag-sell ka na ng 50%. Para just in case mag-up man ulit to, mabasag itong 3.2, add ka na lang ulit. Kasi ito ang kailangan mo mabasag 3.2. So ito, dahil nga nabasag na rin naman itong 2.86, kayang balikan niya at basagin ulit yan na 2.86. Kaso nga lang, itong 3.2, kita mo naman, hindi itong isa, dalawa, tatlo, itong apat na candle, hindi naglalayo. Bumabalik siya pag malapit na sa 3.2. Ito, nag-close naman siya above 3.22. Tama ba? 3.2. Kaso nga lang, binuhusan naman. So, ayan guys, no? So, next natin, si ASEN. So, alam naman natin si ASEN, trending to. So, meron pa pala ko. So, mga ilan pa pala to? So, mga 5 pa pala to, 6. Okay. So, medyo bilisan lang natin ng konti para makapag ano pa tayo, makapag potential stock pa tayo na possible na umakyat. So, ASEN guys. So, wag niyong tingnan yung ano, yung RSI nito kung long term ka. No guys, no? Kung long term ka, wag mong tingnan to na RSI. So, ito kasi maganda kasi ang fundamental nito ni ASEN. So, yung SRO, wag niyong tingnan din na negative yon kasi yon kailangan naman talaga kailangan ng capital ng isang company para mag-expand, no? So maganda ang fundamental nito ni ASEN, pag-aralan niyo na lang guys. So kung long term ka naman, buy ka lang. So hold mo lang. Ngayon kung gusto mo naman medyo safe ka, mag-tranches buy ka or position sizing lang. Ngayon sa tingin mo kung magpo-pullback ulit ng 3.94 o malapit sa 4 pesos, bili ka. Pero sa tingin ko sa nangyayari sa kanya dahil kahit may issue siya, kita mo yung EMA 21 sumusunod lang. So bullish na bullish talaga to guys. Tsaka all-time high to. Guys, no, all-time high to. So, just in case, position sizing lang. At least mga 20% lang maximum muna sa simula. Ngayon, kapag medyo ang average mga 4.45 tapos pumalo na ng 5 pesos, ayan, medyo safe ka na nun. So, kapag pumalo ng 6 pesos, dagdag ka naman ulit. Ayan. So, ganun lang kapag naglo-long term ka. So, kung busy ka sa trabaho. So, hindi ka makatutok sa ano sa stock market. So, bumili ka yan mga stock ang dapat mong bilhin. Yung mga uptrend. Tapos lagi kang nag-aantabay sa akin channel. Ayan. So, ito din kay Green.
So, wag niyong titingnan yung RSI kung long term ka naman. Tandaan nyo guys ha, kapag long term ka, ang iniisip mo, wag mong titingnan yung RSI. Kasi yan, yung RSI na yan, para yan sa mga nagchuchupit lang, yung makakuha lang na ng 10%, ayan. Yun yan guys na ang style lang doon. Pero kapag long term ka, ano ka, wag mo intindihin yung RSI. Ngayon, ang iintindihin mo lang kapag long term ka guys, kapag ganito, idea. So ayan. Kapag yung trend na to, yung trend line na to nabasag to, yung candle na to lumusot dito sa puti, ayan, yan ang sell signal. Ay, ibig sabihin, huwag mo na ihawakan kasi magano na siya, magkakaroon na siya ng reversal. Pwedeng sideways, pwedeng direction sa downtrend. Pero kadalasan yan sideways muna. So, ito, kung long term ka, buy ka lang. Ngayon, kapag medyo nagpo-position ka lang, kahit papaano, kung gusto mo makakuha, buy ka near ka sa 2.56. So maganda rin naman ang nito, ang long term ni ni Green. So itong issuance of warrants, normal lang din to guys, no. So para dun sa mga open sa mga sa foreign na mga investor kasi saan ba to, Pampanga ata to o Bulacan yung project. So di ko matandaan, pag-aralan niyo na lang yung or panoorin niyo na lang yung video ni Mr. Fernando Martinez ng KISS. So, mayroon siyang study nito. So, at saka maganda yung niya. Ang fair value nito nasa 4 pesos above. So, nasa under value pa siya. Kaya kung long term ka, maganda hawakan to si Green. Kita mo naman kung nakahawak ka na nga dito kay Green nung March pa, yung level na yan, meron ka ng return na 250%. So, yun ang mga long term guys. Iba yung balik ng long term kaysa dun sa mga umahawak lang ng stock na mga tatlong araw, isang linggo, or mga isang buwan lang. Ayan, iba ang return kapag long term ka guys, no. Next natin si video. Ayan. So si video, review na lang natin to si video kasi nga naisama na rin naman natin siya kahapon. So long term natin to tinitingnan si video. Ngayon kung nagpo-position ka lang dito at 10%, pwede ka pang makachupit dito. Ayan. So kasi medyo mabagal lang ang galawan dito guys ni video. So buy signal pa rin near 93.5. Ngayon kapag long term ang tinitingnan mo dito, so unang tingnan mo dito yung breakout dito. Ayan yung breakout diyan. So mayroon kang return na 19.82%. Next na tinitingnan mo after 1 year o siguro sa loob ng 1 year, itong 45.62%. Yan. Tsaka maganda naman magbigay ng dividendo si video. Kaya maganda rin. Every yata to? Tingnan natin. Every quarter ata to. Tingnan natin. June. Tapos September, every quarter nga nagbibigay guys. So maganda kung kaya mo naman i-hold si video, i-hold mo na lang din. Kasi every quarter naman nagbibigay ng dividendo eh. Next natin, SMC. So, idea dito sa SMC, bakit ko pinapakita ko rin to? Kasi nga, yung project sa Bulacan na airport, so hindi pa yata nasisimulan yon base dun sa information na galing sa tropa ko sa Pilipinas, nagtatrabaho sa isang construction na nakalink dito sa project pero wala pa silang nasisimulan. So naghahanap pa lang din sila ng tao. So kung wala pa kayong trabaho, pwede kayong magtanong-tanong saan kayo makahanap. Check niyo yung kay Megawide na website. So doon makakakuha kayo ng idea kasi nakalink din to kay Megawide, si SMC. So ayan guys, sa SMC, kasama natin sa diniscuss to nung linggo at saka nung kahapon. So ayan, nag-up na siya ng 5%. So mga congratulations sa mga nakahawak nito. So unang target natin dito, ito muna. Ayan. So pwede ka na mag-TP kapag na-target yan, yung level na yan. So kita mo naman yung volume, ang laki. Yung moving average 50, 100, 200 nasa ilalim na. Pagdating sa sa long term, maganda na to hawakan. So yan ang mga buy signal ng mga long term kapag yung 200 MA tsaka 50, 100 nasa ilalim na. So next ang target kapag na-break yan itong level na to. Yan guys, yung sabihin natin 160 na. So yan, malikot masyadong ating system
stable natin. Ayan. So, ito guys, no? So, 160 ang target mo dito. So, nasa 42% o 40% up simula dito sa current price. So, yan ang tinitingnan natin sa loob ng 6 months hanggang 1 year kay SMC. Kung kaya mo siya hawakan. Ngayon, AGI. Ayan, si AGI. Si AGI kasama din na kasama lagi ito sa ating potential stock. Last week pa yata, 2 linggo ko na to nadidiscuss si AGI eh. So kung long term tinitingnan mo, huwag mong tingnan yung RSI. Pero kung nagchuchupet ka lang, overbought na to. So ayan. So check natin po income. So 2.2 billion. So ang laki ng kita niya ngayong third quarter, pero negative siya compare last year. So ayan, si AGI, ang target price nito excuse me, 10 pesos muna. Meron pa siyang possible na 5%. So kailan ba to? Nung ano ba yan? Nung March. Titingnan natin yung January. Pagkatapos yan naman sa yung January dito. Yung level na to, no? Yan, January. Ito tinitingnan natin. Additional up pa na 18%. Ngayon, kapag nakabalik siya dyan, yun ang maganda. Kasi halos nagkakaroon ng head and shoulder. So, buy signal lang kapag long term mo tinitingnan, at least mga 6 months, minimum pa na 6 months o 1 year. So, buy signal. Pero kapag medyo pang ano mo lang, pang araw-araw mo lang, or pang isang linggo lang, hintay ka na lang sa pullback. Nakasakali. Mag-pullback. So, next natin si EEI. Si EEI tayo. So, si EEI guys, so buy signal to pa rin si EEI guys, no? So, kahit na chupetero ka, or pang 1 week ka lang o pang 3 days ka, buy signal to. So, ang RSI niya, so nasa 58, ayan. So, ayan, tapos ang earnings niya, check natin, so negative yung earnings pala nito. Tapos, compare last year, mas malaki ang laki ng na loss pala kay, ano. Ang kaabang-abang kasi dito kay EEI guys, ito moving average 100 at saka 200 crossover. So kumbaga kung titingnan mo siya sa long term, maganda siya gamitin sa long term. So kahit ano lang, kahit 6 months lang o 1 year. So sa loob ng 1 year siguro kaya nabasagin itong 9 pesos. Based dito sa nakikita ko sa moving average 100, tsaka 200, at saka yung 200 at saka 50 na crossover. Ito yung 50, ito yung 200 crossover. Long term talaga yan guys, no? So yan ang tinitingnan natin kay EI, nasa 58 pa naman din siya. So, kayang-kaya niyang abutin yung 17.88% na yan. Or kung dito, kung medyo ano ka lang, panchupit ka, dito pa lang, mag-shake ka na dito kapag hindi nabasag yan. So, ayan. So, by signal, kapag kaya mo siya hawakan ng 6 months, kung chupit lang, so medyo maging maingat ka. So, kasi dahil 5.11 lang muna ang bago resistance. So, baka mag-shake kapag hindi mabasag yung 8.03, mag-shake na agad yung chupetero. Ayan. Next natin si CHP. So CHP, lumabas yung foreign. Maganda earnings dito ni CHP. Kaso nga lang, ang problema talaga dito guys kay CHP, no? So, info. So, ito mapapansin mo talaga. Kahit nung nakaraan pa, napapansin ko na to. Kapag nag-up siya, ayan, biglang bubulusok. Ayan, nag-up siya, bulusok. Up siya, bulusok. Up naman ulit siya, naulit ulit. Ayan, up ulit siya. Pero may magandang nangyayari sa kanya, kung mapapansin mo. Kahit ganyan yung nangyayari kay CHP, may magandang nangyayari kung mapapansin nyo guys, no?
lalagyan natin ng channel. Ayan. So, kung mapapansin mo, ayan guys, lalagyan natin dito sa baba. Ayan, no. Ayan, no. Yung channel na yan, guys. Kung mapapansin nyo, kapag nag-up siya, buy ka lang dito sa malapit sa mga 1.6. Kita mo, tumataas naman siya pero dahan-dahan lang. Kumbaga ito, pagdating sa long term kasi, moving average 250, 200 at saka 50 crossover, long term talaga tinitingnan to. Tapos yung 200 at saka 100, long term to tinitingnan, guys. Ngayon, yung kung sakali mo mag-pullback, ang lapit ng ano ng MA 50, 1.57 ng pullback. Napaka-close. Kaya nga sinasabi ko that time before, dito kung 1.45 nag-retest siya sa 145, bumili ka diyan. Ngayon, dahil nga tumaas siya mas malapit sa 1.5, bumili ka. Ngayon, dahil umakyat na siya at malapit sa 1.55, bili ka. Yun ang mga style. Ngayon, dito, mas malapit sa 1.6, 1.65, bili ka. Yan ang mga style, 1.65, ayan. So, kung ito ka, dyan, 18 ngayon, so 1.61 or mga 1.63 or 1.65, mga ganyang style. So, kapag nag-dip ulit to, titingnan natin kung ano. So, halos ito lang ito ang nagiging base niya eh. Yung trend line na to, ito nagiging support niya. So, yan lang ang laro. Pero, in the long run naman, kung hindi ka inipit at mag-continuous yan, panalo ka pa rin. So, medyo time lang ang kalaban mo at saka pasensya. So, yan, hold lang kapag kayang-kaya mo pa i-hold, hold mo lang. Ngayon, kung medyo kakaibang diskarte, buy on dip, sell near resistant, ayan. So, yun lang mga style. Ang kung gusto mo kung hindi ka masyado mahaba ang pasensya. Ayan. So, hello kay na Ma'am Grace at saka Ma'am Connie. Ayan. At saka si na Ma'am Boss Edge, si Boss Richard, at saka si Boss tawag doon. Boss daw at saka si Boss Robert. Ayan. LTG. So, LTG. Ayan. Tinitingnan natin to sa LTG guys, no? Kasi may history naman siya ng 90. Kaya okay lang. Yung resistant, yung RSI na ganyan. Tapos may ano naman siya, may volume naman siya guys. So, kahit pa paano may volume siya. So, dikit na dikit din sa average. Ngayon, ang hinihintay natin dito yung breakout sa 13 point. Bakit dito yung breakout dito sa level na to, 1307. Yung closing nito, 1306. Kahit yung breakout na yan, maganda yan. So, ang target natin dyan, possible niyang may break. Kapag na-break niya itong 1310, so meron kang 4%. Kapag na-break niya yan at tumuloy siya, ang tinitingnan natin dyan, itong level na to, 1487, meron kang return na 16%. So, kahit 10% lang, kahit itipin mo na 10%, okay lang. So, buy signal. Ngayon, just in case medyo bumaba, dito ka lang. Kapag nabasag itong 11.51, cut loss ka na. Ayan. Ngayon, kung kaya mo maglaro ng bounce dyan muna sa 11.51, so kunin mo sa 11.51. Next natin si C. Ayan. So, last two tayo guys, no? 17:47. So, magsi 6 o'clock na pala. So, dito kay C, tulad ng sinasabi ko guys, no, yung kay dito, kung hindi kayo masyado, dito kasi para sa akin yung kay C, pagkakaiba niya kay C at saka kay CME, dito CME, mas confirmed kasi talaga to si C, kaysa do kay dito sa MC that time. So, ngayon, mas maliwanag na kung ano yung participation ni C, participation ni dito CME. So, alam na natin kung ano ilan na lang yung shares nito, nasa 11% na lang din. Tapos, or mga 6 point something percent, tapos nasa 58% something si 53 something si dito si ME. Ngayon, mga ganito, ito maganda kasi ngayon, just in case hindi siya mag-close above 6 pesos na magandang candle, yung bullish candle guys na tinitingnan natin, dapat mag-close above 6 pesos, mas malaki dapat ang volume sa kanya. Kung ang volume nito 17.7 million, kailangan ang volume nito dapat lumaki pa dyan at saka mag-close above 6 pesos. Ngayon, kung sakaling mabasag niya yung 6.5 guys, ito ang pinaka-idea kay si
Kapag nabasag niyo yung 6.5, mag-close above 6.5 siya, at saka may magandang volume, mas solid yung volume, mas malaki dito sa current volume. 10% up yan guys, no? So, ang mangyari niyan, hold mo lang. Just in case makikita mo EOD pa lang yung before mag-closing, nakita mo mababasag yung 6.5 o mag-close above 6 pesos, doon ka na lang mag-add. Ngayon, nang add ka lang ng unti, mga 10% lang. Ngayon, kapag confirm na mababasag itong 6.5 sa susunod na araw, ayan, dagdag ka ulit. Yan lang ulit. Kumbaga, kinokontrol mo lang yung pagdagdag mo. Habang lumalayo yung price dun sa average mo, sa pinaka-base mo, nagdadagdag ka. So, mababa pa naman din yung RSI nito. Kaya, safe na safe pa. Ayan. So, nasa level pa lang naman siya ng 55. So, ayan ang pinaka-safe laruin. Ayan guys, no? So, kapag nag-dip naman siya, salo lang sa 5.31. Next natin si Tugs. So, last na tayo. So, mamaya tayo sa potential. Mga tinitingnan natin guys, no? Umagal si Tugs, ayan na. Ayan guys. Sana naman bumilis-bilis na si Tugs, ah. Naman Tugs, ah. Tugs, baka naman Tugs. Umagal si Tugs, ah. Ayaw ata, ah. Dalawa na lang Tugs. Ayun, pumasok din si Tugs, oh. So, dito kay Tugs, check natin yung RSI muna. So, na-discuss na rin natin to guys nung ano, mga possible na umakyat. So, ayan nga, nagtuloy-tuloy na si Tugs. Ayan ang hinihintay natin guys, yung mabasag to. Ayan, mabasag yan ni Tugs, yung RSI na yan. So, lumagpas pa siya ng, dapat ng 69. Lumagpas pa ng 69. So, ito yung play. So, may pumasok kay, kay Tugs na net foreign na 536K. Tapos, sa MACD nito, ayan, bullish na bullish. So, ayan yung resistant, yung channel na ginawa natin kay Tugs. Ayan, no? Naglaro lang siya dyan, binutas niya na. So, ang resistant ngayon, 1.55 na on Tugs siya doon. So, 1.55. So, tinitingnan natin na baka mamaya, sana, mabasag yan dahil mababa pa naman ang RSI, maganda pa siya laruin. So, sana mag-hold pa yung iba, no? Ito ang tinitingnan natin kay Tugs, yung level na to. Itong 1.88 na to, guys, no? Ayun, kung okay ka na sa earnings mo, profit mo, pwede ka na mag 50% sell. Ayan. 50% sell ka na, okay na yun. So, meron ka pang ninintay na 24%, no? Just in case na mabasag yung 1.55 sa opening pa lang, tapos mag-pump muna, or baka by Friday, mag-take profit ka na by Friday. Kung tumuloy-tuloy itong hanggang 1.88. Pero kung okay ka na sa earnings mo, take profit ka na kahit 50%. Tapos, hintayin mo na lang na, abangan mo na lang kung just in case na kayang basagin, umabot pa sa 1.88. Last natin si MRC. Ayan si MRC. So si MRC guys, ayan. So RSI nito, medyo bumaba siya pero may momentum pa rin, 66. Ngayon, MACD, so nagtahi-tahi pero may momentum pa naman MACD nito. Ngayon ang RSI, yung net foreign nito may 2.1 na pumasok. So actually ito si si MRC, yung pinaka-idea nga, yung dinidiscuss ko dati pa.
na buy ka lang malapit sa 0.41 na 'to. Kasi kung nakabili ka dito malapit diyan, so at least nakapag-TP ka na kahit papaano, ayan 'no. So mga 14% o 13%. Kasi ito yung ang naging critical kasi dito yung itong candle na 'to. Ano, so nagkaroon siya ng, um, tawag dun, inverted hammer or, shooting evening star na tinatawag nila. So ito naging sign kasi kung bakit naging bullish siya kasi tatlong red candle tapos sinundan ng green tapos bumalik ulit. So, nagkaroon siya ng bullish signal kaso nga lang, so hindi siya nag-close above naman siya ng ano sa resistance niya na 48 kaso nga lang hindi na i-continue ng next candle. Kaso nga lang itong next candle na 'tong pula, sign of reversal na rin talaga 'to. Kasi ito naghihintay lang ng confirmation. Ito ang confirmation na pula. So, possible 'to, ine-expect natin na bumaba pa. Ngayon, kung medyo mahigpit ka dahil may channel naman 'tong ganito, ayan. So, gusto mo na mag-cut loss, kapag nabasag 'tong channel na 'to, 'yan, yung trendline na 'yon, mag-sell ka na. So, ayan guys 'no, 'yun ang mga ano lang, info. So, kung okey ka na sa profit mo, sell ka na ng 50% o sell mo na lahat. Ayan guys, so I hope guys may nai-share akong idea sa inyo. Maraming salamat.